holiday season, naglipa na ang iba't ibang pambubudol, kabilang na ang mga peking pera. Ang ilang digital advocates, hinimok naman ng Bangko Sentral na i-require ang mga online bank at e-wallet platforms na magkaroon ng mas mahigpit na security protocols para maiwasan ang unauthorized transactions. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Maria Lea Rubio Cudia, Bank Officer 2 mula sa BSP. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Lea. Magandang hapon po, Ms. Ruth, at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong programa. Ang gusto po namin sa inyong malaman, paano ba natin makikilatis yung kung peke o tunay ang pera? Kasi kamakailan may report tayo, may pinambili ng motor, tas peke pala yung pera. At may mga palengke din dyan sa Visayas na peke rin daw yung pera. Ano po ba ang mga security features na dapat tignan? Opo, no? Napakahalaga pong malaman ng ating mga kababayan na ang ating pong mga tunay na pera, marami po yung mga security features o mga katangiang pangseguridad. Ito po ay inilalagay sa tunay nating pera upang protektahan ang ating mga consumers o ang ating mga kababayan. So ano ba ang mga security features na ito? At paano natin makikita ang mga security features na ito sa pera? Napakadali lang po, no? Hindi po natin kailangan gumamit ng mga special na equipment para makita ang mga security features na ito. Kailangan lang po natin gamitin ang feel, look, and feels method. So ito pong method na to, Ms. Ruth, no, kailangan lang pong gamitin ang senses natin, ang ating paningin at ang ating pandama para ma-identify ang mga security features at ma-assure natin na tunay at hindi peke ang perang ating hinahawakan. So simulan po muna natin sa feel o sa pagsalat. So kung ang hawak po nating pera ay salaping papel, dapat po kapag ating putong hinawakan, ito po ay magaspang o rough to the touch. Hindi po ito kagaya ng mga peking pera natin na gawa lang sa ordinaryong papel or bond paper na usually manipis at makinis. So kung ang hawak naman po natin ay yung salaping polymer or yung plastic, yung 1,000 na initial recently lang, ito naman po ay smooth to the touch or makinis. So yun po yung sinasalat natin sa pera. Bukod po doon, no? Habang iniisa-isa mo, tatanungin ko rin sa'yo. Dahil nga itong ang hawak ko, yung polymer, di ba? Yung may plastic po. So ito, compared dun sa iba, dapat po ito ay smooth, yung part na plastic po ba? Alin po doon ang parts na dapat smooth? Opo, smooth po dapat yung texture ng pinaka-substrate. Yung plastic po ay smooth. Ayan, pero okay. kung papel po, ito po ay magaspang. Pero bukod po doon, Ms. Ruth, no, importante din po malaman ng ating mga kababayan na kapag po tinouch po natin yung surface ng ating banknote, kahit po yan ay salaping papel or salaping polymer, meron pong mga nakaangat na tinta or mga nakaangat na imprenta. So raised print po yan. So halimbawa po, kung titingnan niyo po yung word na Republika ng Pilipinas sa taas po sa harapan ng banknote, mapapansin niyo po na nakaangat po yung imprenta niyan. Hindi lang po yun, no? Pati po yung mga larawan sa harap. Yung ibig sabihin, opo, kinakapa ko po siya, so ibig sabihin emboss siya, ano po? Yung nakaangat. Yes po, emboss po yung print. Yun pong katangiang iyan ay hindi po natin makikita sa peking pera. Bukod po doon, no, sa look method naman po, ano po yung titignan natin sa tunay na pera? Ang tunay pong pera natin ay ini-imprenta po yan gamit ang mahuhusay at dekalidad na printer. So ang pagkaka-imprenta po ng disenyo ng iba't ibang bahagi ng ating pera ay malinaw, malinis, buhay na buhay at kitang-kita po ang mga linya na bumubuo sa disenyo nito. Kung ikukumpara po natin sa mga peking pera, ang peking pera po, ang print niya ay malabo, madumi at hindi po klaro ang mga linya. Kahit po ang hawak natin ay salaping papel or polymer, klaro po ang pagkaka-imprenta ng lahat po ng print ng tunay na pera. Okay. Maraming pong salamat. Pasensya na at limitado ang ating oras kay Maria Lea Rubio Cudia ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.